Yeah, what's up mga master? Mark Music here. At meron tayong magandang topic ngayon mga master. Para ito sa mga lahat na nag-i-start, mga beginners, mga master. Ano ba yung mga mode? Yan, curious tayo dyan sa salitang mga mode. Yan. So bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sarili kong research. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Nung nag-start pa lang ako mga master, sobrang obsessed ko dyan sa mga mode, curious ako. Pero, sa sobrang obsessed natin dyan sa mga mode na yan, meron tayong nakakalimutan na pinakamahalaga pala sa lahat. Na binaliwala natin. Yes, tama, binaliwala natin as beginners. Ako sa personal ko mga master, dahil hindi naman ako nag-aaral ng music, wala naman akong proper training. Lahat sa mga kakilala ko ng mga gitarista, ganito yung turo, yan yung chords ng kantang ganito, automatic kanta agad ang binibigay, di ba? Kasi as beginners, di natin alam kung ano yung pagkakasunod-sunod, ano ba talaga yung mga part na to, paano tayo mag-improve. So, bawat ano natin ng kanta, may patok na kanta. Uy, ganda ng tugtog na to. Search natin yung chords. Tapos tutugtog na tayo. Kaya, ang iniisip natin dati, tumugtog. So, matatanim na sa isip natin, hawak ako ng gitara para tumugtog. Nawala na yung, aralin ko muna, ano ba yung hiwagan ng mga nota na to? Bakit kailangan ganyan? At meron tayong na-set aside, yan, na isang step na sobrang mahalaga yan sa atin bilang mga gitarista. Kumbaga, kung pasukin mo na yung mga lead na part, yan gusto mo nang maglaro ng madaliri mo dito sa buong fretboard. Nalimutan natin yung tinatawag na major scale, foundation of all scale. Nare-research na tayo ng mga mode, ano ba tong Dorian, Phrygian. Curious tayo na pag alam na natin yung A, Dorian, parang ano ka na, parang ahid ka na doon sa mga kasabayan mo kasi alam mo na yan. Pero mali pala yung step na yun mga master. Ito mga master, pag beginners ka, makinig ka dito mga master kasi ito yung dahilan kung bakit di tayo nag-i-improve kagaya ko dati. Yung major scale na yan mga master, ang pananaw ko dati niyan, akala ko major scale, tapos step na ako doon sa pentatonic. Parang kumbaga siya yung level 1, level 2 pentatonic ka na, alam mo na level 3, yan na kailangan meron kang mga mode, Dorian mode, Phrygian mode, Ionian mode, alam mo na dapat parang ganun, so on so forth. Nung pala mali ako. Ganito pala yan mga master. Yung pentatonic, yung mga modes na yan na 7 modes na alam natin, napapaloob lang pala yan sa isang scale, yung tinatawag natin na major scale. Kumbaga ganito kalaki yung major scale yan, ganyan kalaki. Yung mga mode na yan, papasok lang yan doon sa major scale. Yan. Kaya yung tinatawag na yan na A, Dorian, B, Phrygian, F, Mixolydian, yung nakikita natin sa mga YouTube backing tracks. Kasi pag mag-research ka, backing tracks, C lead yan. Yan. Tapos nakikita natin yung pagsabing D, Mixolydian, ganito agad nakikita natin. Yan. Actually mga master, yung mga modes na yan, pag titignan mo talaga yan siya, parang ini-emphasize lang yan yung chord na progression. Example mga master, tignan natin itong mga master yung family chords. Family chords natin, meron tayong G, A minor, B minor, C, D, E minor, F sharp diminished, yan, tapos G. Titignan natin yan mga master. Pag meron tayong chord progression na dito tayo sa family chords ng G. So, pag may chord progression tayo na G, C, yan, G,
lagi tayong uuwi dun sa root. Pero baguhin natin yan mga master, pero dito pa rin tayo sa family chords ng G. So gagawin natin, mag-start tayo sa A minor. Tapos uwi tayo sa root. Tapos root. Lagi nating naririnig na tinutulak yung ano natin doon, yung scale, tinutulak niya doon sa A minor. Yeah. Tapos balik naman yan. Kaya pwede tayong mag-A Dorian mode. Kaya nakikita natin yan sa mga sa YouTube, backing track. Yung A Dorian mode. Balik tayo doon sa A minor. Tapos mayroon makikita din tayo F sharp. Locrian. Hindi makikita natin to. Pasok yan sa tinatawag na family chords. Kaya meron tayong tinatawag na 7 diatonic mode. Na yung mga mode na yan, for example, yung ating G, Dorian, is pasok siya or saklaw siya sa loob ng scale na F major. Yan. Tapos bagsak ako sa F major. Oh. Meron tayong A Mixolydian mode. So pag A Mixolydian, dito tayo A. Ang A Mixolydian mode, pasok din siya sa D major. Tingnan mo. Yan. Nagkakaroon na kayo ng idea mga master. So ito na mga master, ilalagay ko ito sa papel mga master. Susulat ko yung tinatawag na 7 diatonic mode. Para hindi tayo mag-curious na ito pala nangyayari yung mga mode. Kayang-kaya rin pala natin kunin to. Disclaimer ulit mga master, ito is dito ako natuto mga master. Nag-work ito sa akin bilang nag-start ako dati, self-study sa pagtuklas ng mga nota, gitara. So ito yun mga master. Ito yung ating mga root. Kumbaga pag titignan natin siya, family chords. Kaya nagtataka kayo mga master, ito familiar, family chords yan ng C, oh, yan oh, C. D minor, E minor, F major, G major, A minor, B diminished. Familiar siya at yan talaga yung family chords na tinatawag. Kumbaga sa Nashville system, ito yun yung tinutukoy sa Nashville system. Pero ito mga master, titignan mo siya ng ibang way. Ibang way yung pagtingin mo dito mga master. Kung napapansin nyo yan mga master, yan, sinulat ko dyan, yan, ion, door, yan, Freed. Kasi ano yan, Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Ionian, Locrian. O yung mga kilala natin na 7 mode. Yan siya mga master is nakabase yan siya actually sa major scale. Hindi kayo nagkakamali mga master, major scale. Na pag may makita tayo sa mga backing track na B Mixolydian ito, na pag may makita tayong C Mixolydian ito nandito. Hanapin lang natin dito sa Mixolydian natin, nandito yung C, is uuwi pa rin siya sa major scale ng F. Saklaw pa rin siya ng major scale ng F. At pag may nakita tayong A Dorian, hanapin lang natin yung Dorian natin, ito Dorian, so A Dorian, ito yung A. Saklaw siya sa G major. Yan. Pag may nakita tayong F Lydian, ito yung, hanapin lang natin dito sa ating Lydian part, yung F, ito yung F Lydian. So saklaw siya sa ating C major scale. Yan. Meron akong isang example sa inyo mga master. Sit aside muna natin to. Magpipick tayo ng family chords na G.
family chords ng G or major scale ng G. Yan, ito. So ito yung major scale ng G mga master. Or yan yung tinatawag natin na Ionian. Sa mga mode. Pag mode yung titignan natin, Ionian mode. Pero ganito po yan mga master, mag-construct ng mga mode, 7 mode na napapaloob sa ating isang scale, yung major scale natin na G. Isusulat natin sila ulit. So ito lalagyan na natin ng I for Ionian, tapos ito D for Dorian, ito P Phrygian, tapos L Lydian, tapos M A for Ionian, yan Mixolydian, tapos ito Loc, yan L pa rin siya, Locrian. Ngayon gagawin natin mga master, magsusulat lang tayo dito, isusulat na natin yung scale. So ito na yon. Yan. From G to G. So major scale siya, Ionian. Ngayon, pag dito naman tayo, kukunin na natin yung ating A Dorian, isusulat pa rin natin yung major scale mga master. So ito na siya. Ganito na yung mangyayari sa kanya mga master. Yan, ganito yung mangyayari sa kanya. At ganun din, so on support yung B Phrygian natin, ganito na yung mangyayari. Walang pagbabago mga master. Oh. Yan na siya. Umiikot lang, nagkakaroon lang sila ng inversion, pero still nasa major key pa rin siya ng G major scale. So ito yun mga master. Ilalagay natin ito sa gitara. Ito yung mga 7 diatonic modes na napapaloob lang din sa isang scale. Yung ating G major scale. Ito yung una mga master. Yung G Ionian. Na siya rin yung tinatawag na G major scale actually. At nasa loob sa kanya yung A Dorian. Nasa loob din sa kanya yung B Phrygian. At nasa loob din yung kanyang C Lydian. Ganon din yung ating Mixolydian. Ganon din yung ating E Ionian mode. At yung ating Locrian mode. Uuwi at uuwi sa G major scale. Ito mga master, i-record ko yung dalawang chord lang mga master. G, nasa key of G tayo. Tapos GC lang yung gagawin ko dito mga master. Yung aking chord progression. GC din na D. Mag-i-end ako sa D. Family chords ng G mga master. Pero ipapasok natin mga master. I-apply natin yung mga modes na napapaloob doon sa ating iisang key, yung G major scale. Ito na mga master, i-apply ko yung 7 modes na nasa loob ng iisa nating scale, yung major scale. Nasa family chords ng G tayo mga master. Babaybayin ko yung mga modes na yun mga master. Yung kaninang dinemo natin. So ito na yun. 3, 2, 1.
At ito mga master, i-apply ko yung 7 mode mga master. Magpi-freestyle ako master, pero yun pa rin. Nasa key of G, major scale pa rin tayo mga master. 3, 2, 1. Yun. Pasok lahat yung 7 mode natin mga master doon lang sa iisang key. So yun, hanggang dito lang muna sa video natin mga master. Sana nagkaroon kayo ng idea mga master na huwag tayong maging curious doon sa mga mode na yun pag hindi pa natin masyado gamay yung tinatawag na major scale. Kasi nandyan na kasi sa major scale lahat ng foundation ng mga scale. Parang yung ideas na yan, pag makuha natin yung major scale, magamay natin, yung mga modes na yan, mga ganitong mga ideas, susunod na lang yan. Basta't magagamay na natin, hindi nga natin alam na play na pala natin yung Phrygian mode, na play na pala natin yung Dorian mode, na hindi natin alam na yun na pala yun. I-take note talaga mga master na huwag nyong kalimutan, importante. Sobrang importante yung foundation natin na scale para paglalawak na yung alam natin sa gitara, alam na natin yung tunog. Ito. Binabalik lagi sa 4. So, tunog. Lead yan. Ito. Tunog. Ano to? Mixolid yan, oh. Mixolid yan. Malalaman mo mga master kasi yung tone mismo, yung tunog, yun yung mag-guide sa'yo. Pagkatagalan na gamay mo na yung major scale, yun na yung mag-guide sa'yo. Mga modes na yan is nasa loob lang din pala yan ng mga major scale. So, this is Smart Music. God bless you all. Peace out.